Eto pa mga kabarberos, isang long hair ang magpapa-fade haircut. Ang gusto niya ay naka one side comb over o medyo naka-volume yung unahan. So start tayo sa pagkuha ng side part. At ihiwalay muna natin yung bangs bago natin bawasan yung gilid niya. Isa ito sa mga palagi kong ginagawang pamamaraan kapag mahaba yung buhok. Pag sobrang kapal, tanggalin muna natin yung makapal niyang buhok sa pamamagitan ng pag-overcomb. Abay, syempre, napakalusog ng kanyang buhok at ang gandang tingnan. Para makasiguro tayo, ang gagawin natin dyan, yung ating gagawing guideline is mababa lang. Pwedeng medyo tumaas yung transition kapag low fade yung ginawa natin para makita natin yung pag-blurry ng kanyang pagkaka-fade. Or hindi siya biglang itim, yung pakunti-kunti saktong-sakto yung pag-fading niya or yung pag-blend nito. Ang ginawa natin dyan, tinanggal natin yung ilalim sa bababang guideline. Diretso na natin inalis yung ilalim para makita na agad natin yung forma ng gupit na ating gagawin. Ayun. Sa mga ayaw na mga taper at gusto nyo ay malinis ang gilid, ay subukan nyo na yung ganitong klase ng gupit. Siyempre, number 1 na clipper guard muna yung gagamitin natin dyan. Yan yung magiging basihan natin kung gaano ba kataas yung magiging pag-blend niya or yung sukat ng blend na gupit na ating gagawin. Ngayon pa lang nakikita na natin yung mga dark area niya, yung mga lubog sa may parting likod. Diyan tayo matcha-challenge kung paano natin isasakto yung pagnipis nito at hindi makita yung mga dark spot. Let's see at i-overcome again natin at tanggalin natin yung mga sumusobrang buhok. Iparehas natin yung taas ng sukat na pagbawas dito sa kanan papunta rito sa kaliwa para unti-unti matanggal natin yung biglang pagkanto ng kanyang buhok. Yung mga ganitong gupit hindi siyempre mawawala yan. All-time favorite pa rin yan ng mga karamihan nating client. Next natin, gamit tayo ng 0.5 na clipper guard para maging balanse yung blending. O, di ba? Pwede nating tawagin siyang low fade na medyo mataas yung transition kasi kailangan nating habulin yung mga dark spot para magandang tingnan. Looking fresh at maganda rin yung ganitong gupit. Kung nasaan yung crown mo, kung saan lumalamang yung puyo sa yung buhok, siyempre babatakin mo dun sa kabila. Yun ang magiging basihan mo ng pag one side. Nag zero close tayo dyan, tinanggal natin yung ating clipper guard para mawala yung lines. Ayun. Siyempre kailangan nating basain yung ibabaw para kapag nagbawas tayo, madali nating makuha yung buhok. At siyempre maiwasan na tumalsik siya at makapuwing. Yan yung mga purpose ng pagbabasa. At siyempre para mas madali siyang putulin ng ating gunting. Ayun. Pinutulan natin dito sa bangs papunta sa likod. Medyo mahaba yung bangs. Medyo maikli yung parting likod para kapag winanside natin or binulyum natin yung ibabaw ay ayos na ayos. Kailangan din natin i-texture ng konti yung dulo para mabawasan naman ang bigat nito. Kapag medyo mataas yung hairline niya, lalo na dito sa bangs, huwag na nating lagyan ng lineup. Okay na yan. Sa mga tumataas ang hairline, ayun. Siyempre gamitan natin ng konting hairspray and then basain bago ahitan para makita na natin yung hugis na gupit na ating ginawa. Ayun. Pinadaanan na natin ng tining scissor yung mga dark spot niyan para okay na yung resulta. Kaya kung gusto mo ng ganitong gupit at pang-opisina, pang-kasalan, pang-abay, all-purpose at pwedeng pang forma yung ganitong gupit.